Okay, so may bago ako ituturo sa inyo regarding sa redirection. Wait lang. Pagre-redirect ng URL or redirecting link. So, paano mag-create ng URL direct gamit ang bulk create or itong Excel file. So, again, ang ating topic for today ay creating a redirection link. Via Excel. Okay, bulk redirection. So, ganito lang. Turo ko lang sa inyo, guys. Again, kahapon meron tayong cheat sheet. Ang ating cheat sheet is ito. Kung nasaan yung mga product redirection ng aking client and yung product na kailangan natin. So, to start, of course, log in with your account. Pagka naka-login ka na sa account mo, ay pumunta ka sa online store, navigation, menu. Makikita mo URL direct. So, pag nakita mo si URL direct, iyan na yan. Okay na yan. So, punta naman ako sa pagsiset up ng aking Excel file. So, pagsiset up ng Excel file is this. Okay. Alisin lang natin yung mga bagay-bagay. So, ang column A ko is redirect from at ang column B ko is redirect to. Again, ang redirect from is yung old URL handle niya. Yung redirect to is the new URL. Yung URL na to, karaniwan is pinapaigsi nila yung URL para mas mabilis makita ng client or mas madali i-type kapag nagbibigay sila or minsan nagre-redirect kami kasi kailangan namin alisin yung product tapos meron pa ring album. So, ito naka-redirect kami sa album. Pagka maggawa kayo ng file sa Excel para sa book create ng redirection link, ang itatype nyo lang is /product/ tapos yung product link. Okay? Again, /product/ is product link. Don't need to put the website link or website www. blah blah blah. Just /product/ and then ipipaste natin dito mamaya kung ano yung old link niya. Then this one, old URL link yun. This one is redirect to /collection/ then yung collection. Or, halimbawa, kung collection man yan or new product man yan, product/ etc. Kung ano man yung kasunod na ilalagay mo sa new redirection mo. So, let's go back dito sa aking list. Ito yung mga listahan ko and this one is the one I'm working with. Tatlong item. So, dahil may tatlong item ako, tingnan natin. Balik ako dito sa aking product. Ito na siya. So, dahil ito na siya, alam ko na ilagay ko na dyan, but I will show you how. Okay, open ko lang tong tatlo. Control click, click, click to open in the new tab. Tapos, nandito yan sa baba. Pag kinlik mo yan, Damirin Borhang, double check ko muna kung save ko na to. Sorry naman kasi alam nyo naman eh. Oh, nai-redirect ko na. Hindi pa. Okay, so hindi ko pa siya nare-redirect. Gawa natin siya ng redirection. So, ito yung item. Double check natin kung tama. Yan. From my database, ito siya. Okay. Balik tayo dito. Kuhanin natin tong link sa bottom. Ito yung kanyang old URL handle. Ayan siya. So, click mo lang yan kasi hindi mo siya makokopya hanggang products eh. Kaya yung products sa template na natin ng CSV. So, ito siya. Copy mo yan. Punta ka sa iyong Excel file dahil naka-save na yung mga redirect to link ko. Hahanapin ko na lang ngayon kung ano yung product ko na ilalagay. Lamilin. So, punta ako sa Lamilin. Hanapin ko si Lamilin dito. Wala. Maglalagay ako dito ng product. And then, si Lamilin. Ito siya. Yung aking cheat sheet.
Okay, andito siya, be. Yan. So, si Lemilin hanggang collection lang yung kailangan ko i-copy sa kanya. Kasi meron na siya eh. Okay? So, next item. Balik tayo ulit doon sa ating link. Pangalawa is Borhang. Balik tayo sa Excel. Hanapin si Borhang. I-paste natin yan. Balik ulit tayo. Hanapin ulit natin to. Shibi Gardin. Shibi Gardin. Balik tayo sa Excel. Hanapin si Shibi Gardin. Nandito siya. So, paste natin. Siyempre, balik-balik tayo, be. Ito wala na. Tatlong item lang pala siya. So, bilangin ko ulit. 1, 2, 3. Okay. Pagdating natin sa tatlo, ito na siya. Ngayon, itong spaces na yan, yung sobrang template ko, aalisin ko yan. Hindi natin yan kailangan kasi mag-e-error lang yung system natin sa Shopify. Pag nag-error yung system natin sa Shopify, ikaw din ang mahihirapan. So, dahil ayaw mong mahirapan, ayaw mong malito, alisin mo yan, nakasave na yan. Again, ang pagsisave ng file is ganito. Save as, ako nilalagay ko lang sa labas. Redirect. Huwag nyo kakalimutan, .csv file. Hindi Excel file, hindi kung ano-anong file. .csv. Okay? .csv lang. Pag okay na, na-save ko na, pupunta ako ngayon dito sa URL, view URL. Diba kanina nag-open tayo? Kanina pinakita ko is ganito siya. Punta ka sa online store, navigation, menu, lalabas URL direct. Makikita mo lahat. Pupunta ka ngayon dito sa imports. Imports mo yung Excel file, CSV file, actually CSV file siya. CSV file, i-import mo siya. Tatlong item, no? Yung item natin. Tatlo. So, makikita mo yan, nakalagay tatlong item and naka-view na siya. Sa free view niya, ito siya at ito yung bagong redirection mo. Pagka ganyan, okay, good, 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 imports mo lang yan. Wait ka lang in a moment, lalabas na agad yan kung successful or may error yung ginawa mo. Walang mali. So, go. Babalik ako ngayon dito. I-archive ko siya. Okay? Before, ginagawa ko yan manual eh. But, when I learned how to create CSV file in bulk, ayun, mas napadali ang buhay ko. Nung una, nangangapa pa ako kasi mahirap intindihin ng Excel sa mga katulad kong nahihirapan talaga umintindi o slow pace, no? Pero it's okay. Kaya nating aralin yan. So, again, ulitin natin yung process. Ito siya. Kinapit ko yung number niya or yung mga unique code niya. Babalik ako dito sa ating products. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na item. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, again, ganun lang ulit ang gagawin ko. Encode mo lang yan. Pag na-encode mo na, punta ka ulit sa Shopify mo, import. Okay na yan. So, kung may tanong pa, kung may tanong ka regarding this, kung nahihirapan ka, tanong mo lang. Drop the comment below. Yun lang.